brutally attacked, forced to the ground, and threatened with high-caliber guns by the police. The missionaries of the Kingdom of Jesus Christ at KOJC Farm in Tamayon, Davao City experienced a horrific event witnessed by children living in the area. Here's the news from Hannah Jane Sancho. At 2 in the morning on Monday, SMNI News received alarming information that the police had blocked one of the Kingdom of Jesus Christ lawyers heading to Glory Mountain in Tamayong, Davao City. The PNP checkpoint at Barangay Kawayan, adjacent to Barangay Tamayong, refused to allow entry. Simultaneously, 3 PNP patrol cars were seen at Purok 3 in Barangay Tamayong, home to the KOJC Prayer Mountain, one of 4 religious compounds attacked by the Joint Forces of PNP, SAF, and CIDG on June 10, 2024. By around 5 in the morning, SMNI News reached Purok 3 in Tamayong, but was also blocked by personnel from the Regional Mobile Force Battalion 11. Sa the instruction day, sir? Nabay sir, nabay operation ongoing na Kinisulti ang barangay, sir. Okay man daw. Wala man daw yung daw sa taas. Wala man daw yung nagkakaitabo sa taas. Sir, media inyong ginaharangan. Sir, nabay maka-explain sa muang anong dili pasudlo ng media? Ginapasulod ninyo ang private, sir, ang mga private cars. Kani sir, naka-record na eh. Sir, atras na mo, sir. Kaya tayo, sir. Tubulas dalan, sir. Dapat sir. So, klaro kayo. Kami, gina-single out lang mininyo. Kamu sir, basig makatubag mo. So anong ibig sabihin nito? Ano yung gustong mensaheng ipadala ng Philippine National Police sa ginagawa po nila sa media? May tinatago po ba sila? May tinatakpan po ba sila? The PNP checkpoint at Purok 3 in the said barangay is questionable and seems to be hiding something from the media. It turns out, however, that one of the KOJC farms was attacked by heavily armed police personnel. Even the barangay captain and councilor were forbidden by the police to enter the area to check on their residence. Wala sila mananghid. Ang pultahan dito karon tanan gipangransak. Gusto namo tanawon, gusto namo sudlon, pero dili mi nila pasudlon. According to KOJC missionaries living at the farm, they were violently attacked and disturbed by the police while they were sleeping. They said their doors were forcibly opened, some even destroyed. Each one of them had high-caliber guns pointed at their heads. The police forced them to the ground and some were even tied up. Bila na lang may kumakatok sa pintuan dito, pero hindi talaga siya yung katok na normal. Ginigiba talaga nila yung pintuan kasi nga dahil nakakandado siya, meron siyang kadena. So hindi man nila mabuksan, meron man silang dalang bolt cutter, ipinutol nila yung kadena. Biglang sinipa nung isa yung pintuan, tapos nanutok kagad siya nung baril. Tapos sabi niya na dapa, tapos hindi man kagad ako dumapa, lumuhod pa lang ako. Tinulang ako nung isa para makadapa. Tinalian kagad ako. Actually, ito pa yung tali na ginamit nila sa akin. O pag gani kabangon, naana ang duha ka pulis nga nagtutok na sa among naong og armas. Nakita na ko, dako ang bukas sa ilang armas ba. Ginatutukan mi nila. Nakaingon ko, nganong ingon ani man, unsay among sala nga nahimo. Kinsa di ay nagsugo ani nilang. Wala na ni nagsubay sa balaod. Sa tinuod lang, nasiyakig ko sa mga pangitabo nga wa ko kibalo nga pulis mismo nga atong tig-protektar ingon nga mga sibilyan. O naman yung naghimog di mayo. Nang amo na po nga pultahan gi tadyakan, bungkag. Pag ana gina ko paglingkod, nasugat gina ko ang buka sa pusil. Tulo ka tawo misulod sa kwarto. Dire. Armalite ang armas. Armalite ang armas ni pusil gition niya. Sa among naong pagyod. Pero alang gihimo, muramig mananap. Giduot mi sa yuta, pagkahumalulod sa yuta, gitutukan og baril. Gibaklid ang among kamot sa luyo. Maay na yung gihimo. Gobyerno man kamo, PNP man kamo, protektar man kamo sa mga sibilyan. Ngano kamo may mismo naghimo ginana? Ang akong nakita, sir, dili gyud maayo. Karnal dumal ang ilang gihimo sa among kinabuhi dinhing dapita. Malay mo, sir, wala man may mga sala. Unsam day among nahimong sala sa gobyerno. Manong ingon anayon man mi nila. Buntag sayo kadlawng dako.
ilang gubo na mo sira unya tapos makitaan mi nila tutukan mi nilang baril yung pahapaon mi. Despite the absence of a search warrant, armed police searched the belongings of the KOJC missionaries, including sacred items, which were not spared by the police. Yung gamit, tinangtapon nila. Tapos yung Bible pa, kahit respeto na lang doon sa Bible, doon na lang siguro mismo sa Bible. Nirespeto na lang sana, hinagis pa nung isang pulis. Aginan ako, sir, imbes ka mo antay mo protect sa mua, naunsa naman niya, kamo na, anyo naman noon ming gihalughog di ari. The police had no documents, such as a warrant of arrest or a search warrant, to prove the legality of their operation. And because of their violent attack and holding people at gunpoint, KOJC missionaries, especially the senior citizens, were deeply terrified. Kalit man ang akong pultan, kalit nagkuan, ng tingog. Dako kayo ang tingog ba, ang kuratan ko. Pag kuan ako, mata na ko, nakita ko ang kuan, duha ka tao nagtiyon sa kuan. Nada nagsagit ko, sir, maluoy ka sa kuwa, ayaw ko hilabti. Sakit akong kuan ba, marag nangurog ko gani, marag masabtan ang akong kahadlok. Justice, good lang ginabuhat eh. Children at the KOJC farm clearly witnessed the police attack and how their parents were harassed by being forced to the ground and threatened with guns. Ganina, ano mo nakitaan? Sa pulis, Ano sa man ilang gidala? pusil, Pusil. Asa nakatutok? papa, Sino pa gitutok? Ano sa man yung nabati ato? hadlok, Ano naman? pasig, patyon, Kasi pati yun, imong... papa, Pag sipa pa lang nila daan sa pertahan, balikwas pero ako mga anak ko mata pod siya gakusi sa kuha. Manyag ako sa kuha siya, pero nahadlok gid siya. Na-feel gid ako nga nahadlok siya gawa sa tuma og naglagot siya sa gibuhat. Kaysa iyang pagkabalo nga ang pulis mo protekta, mo tabang nya karon na baliktad ang tanan. Mo nang kahadlokan nya mga pila ka oras niya nakit-an jud niya ang baril nga gitutok jud mismo sa iyang papa. Bastos. Wala gud sila delikadisa nga psychologically murag wala sila ka eskwela og subject nga psychology nga ma-feel sa bata, ma-trauma. Nakakita ang duha ka bata, nahadlokan yung duha ka bata, nangurog sila, di sila mubuhi. Unsa imong nakitaan ka ganina? armas, nagdala sila armas, Tapos... Unsa man nila ang armas? ilang gidala si papa, Unsa man ilang gibuhat kay Papa? akong gipangita si papang, Tapos... na naman sa gawas, Giunsa man siya sa gawas? idala sa pulis, Gidala sa pulis. Giunsa man siya sa pulis? kitilan o pusil. Sakit yun sa akong dughan, sir. Kaya nga no, kag may pagod ang bata, makahinumdum sila sa gibuhat. Nakita nila ang pusil. Liman ka ni anak kung anak ma. Kabad ba nila ma? Nganong gingani man ta ma? Wala man tayo gibuhat dautan ma. Now, KOJC missionaries are wondering why the congregation is being treated this way when Pastor Apollo Kibuloy is a good person who has done nothing wrong. They are questioning why are the convicted and guilty in the child abuse case, Franz Castro and Satur Ocampo, not being pursued and held accountable. Mangutan ako, nganong gibuhat man nila sa Kingdom Nation. Natarong man si pastor, wala gibuhat si pastor na dautan. Tarong iyang pagtudlo, wala siya krimen na gibuhat. Gipa-eskwela niya akong manak, gitagaan og mayong kagmaon. Nganong ka na nasa gobyerno karon ng mga demonyo kayo, mga NPA lovers. Nganong wa man lagi preso. Nganong ka ni diri man jud ilang tirahan. Para sa inyohang tanan, nganong giingon ani ninyo pag-ipit ang among mahigugmaong pastor nga wala man yun nay gihimo among mahigugmaong pastor bisag gamay. Kanang tanan nga gipanghimo karon dinha sa social media o kanang mga sala kanang mga hiring-hiring dinha sa Senate o sa Congress, binutbot man ang tanan. Dili na tinuod.
To recall, on June 10, 2024, police violently attacked 4 KOJC religious compounds simultaneously in the early morning. This caused severe trauma and fear among KOJC missionaries and resulted in the deaths of 2 members of the Blaan tribe in Kitbog. For God and my beloved country, the Philippines,